Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, isa sa mga bet na bet kong nangyari sa akin sa advanced screening ng Firefly ay ang chikahan with Jessica Soho, talagang EKMJS na yan. So, kasi kami, syempre, madalang naming na-interview sila, yan, like the likes of Jessica Soho, sila Cara David, or yung mga sa News and Public Affairs. Dahil talaga namang mga artista ang forte namin. But look at her naman, parang, talaga, very accommodating. At talaga bumabate, talagang siya, masarap siyang, kumbaga magaan siya, sa paningin, magaan siyang magaan siyang kausap. Siguro nga kailangan lang talaga ng security. Of course, hindi naman niya kasalanan kung security yung nang humaharang talaga sa iba. Pero kung siya talaga, kung si Jessica lang, siya yung talagang sanay na sanay siya sa mga tao. Alam naman natin na kung gaano ka si Jessica, yung talagang mababang loob. Pero kung tutuusin, alam niyo ba na si Jessica, kung tutuusin na kumpara lang sa mga ibang artista dito, mas sikat pa siya actually, of course. Number 1 ang kanyang kapuso mo, Jessica Soho. Hindi lang siya artista talaga, pero syempre sa estado niya talagang alam mong sikat si Jessica, hindi lang dito sa sa Pilipinas. Of course, ina-acknowledge siya sa buong mundo, yung mga works niya, yung mga gawa niya talagang nananalo abroad. So ganun ka bongga si Jessica. Kaya talagang pagkaharap mo siya, to be honest, sanay na ako sa mga artiste. By the way, ito pala, magsisimula pa lang ang premiere na, ang advanced screening ng Firefly. So, ayan. So, at nakita naman si Barbie ang aga-aga niyang dumating. But anyways, ayan, sanay na ako mag-interview ng mga artista, mapa-veteran man or mapa-baguhan man. At naalala ko nga, syempre, to be honest, at wala namang modesty aside, syempre, na-interview ko na halos lahat ng mga sikat from, sa tagal ko na rin naman sa showbiz, from Fernando Po Jr. Lumipad ang aming team doon. Pero nafe-feel mo habang pinapanood mo siya? Nakaka-proud kasi kami yung magkakasabay ng mga producers dati. Parang lahat kami nasa TV, di ba? Tapos biglang big screen na, parang nakakilabot na, uy, may movie na tayo, parang ganon. Tsaka, ang ganda ng storya, napaka-simple. Pero napaka-powerful. Napakaraming, it just tells you na yung kapangyarihan ng magandang storya, ang layo pala talaga ng mararating. Tapos, gusto ko rin sabihin na yung ating dreams can also be very powerful. Parang stories, dreams, they're powerful. Basta never let go of your story and your dreams. There will be light at the end of the darkness. Parang ganon. Makikita kaya namin sa mga susunod na films ng GMA Public Affairs. Bano akong umarte. Isa yan sa mga hindi pinagkaloob sa akin. How do you Kahit feel sa about mga projection ng mga pictorial, medyo mahina ako dyan. So, alam nila yan. So, siguro, gawin nila akong extra. Pwede pa, yung mataong bayan. Sorry. How do you feel na yung GMA Public Affairs, eto na gumagawa na ng mga pelikula, nag-active na rin sa series. Kumbaga hindi naman sila nakafocus sa news talaga. Di ba ganun naman? Universal naman talaga kasi yung stories and the magic of stories and powerful storytelling. So kahit siguro sa maliit na screen or sa gadgets natin o sa big screen, ang nagdadala talaga storya. Diba? Parang kapuso mo, Jessica, na parang punong-puno ng storya. Parang ganon. Oo. Parang, di ba? Picture taking outside. Ayan, thank you. Di ba ganun naman? Parang, kailan maniwala ka dun sa story eh. Parang pangarap din. Kailan maniwala ka dun sa pangarap mo. So, I think, may juxtaposition ba tawag dun o parallelism or whatever. Pareho lang. At saka, parang this also sets the bar higher for all of us. Kasi nga, mga TV producers kami, tapos biglang sa big screen na, parang gano'n. So, nakaka-proud for the department. Ayan. Hindi ko
hindi ko pala And for my mapapalampas tong colleagues. tanong na to. Oo. Anong feeling na laging number one ang show? Ay, naku, Diyos ko, Nakikita namin ang ratings lagi pag pinipresent sa amin. Masaya, pero alam ko mahirap. Ang hirap kasi entails so much from all of us, lalo na sa staff. So may pressure pa ba? Ay, oo, parang bahagi na yata ng buhay namin. Kahit ayaw namin ng pressure because of the show and because of the good feedback that we get from our viewers on TV and online. Bahagi na siya talaga. Parang kahit anong gawin namin, parang pagising namin pressure agad. Parang naalala ko si Miriam Santiago. Sabi ni Miriam, I eat death threats for breakfast. Ito naman. Kami, we eat pressure and stress. Pero hindi natitinag. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat.